sa Panginoong Hesus mula sa ating mahal na ina. At sa pamagitan nga po natin. Kaya po, hindi po natin pwedeng basta-bastahin ang pagrorosaryo. Minsan pa tayo magrosaryo, rapapap, ang bilis-bilis. Hindi pa nga abot ng matapos ang ama namin, nag-abagin Mariana. No? Kaya nga po, yun, ating pagdadasal po ayusin natin. Kasi Diyos yan ang ating pinapanalangin. So, ating oras po, ibibigay natin sa Panginoon. At sabi nga po sa Biblia, sa Exodus 31:14, ipangili natin ang araw ng pamamahinga dahil ito ang araw na talagang itinalaga natin para sa Diyos. Paano naman tayo tao? Kung saan linggo, doon tayo nagtutungits. Doon tayo namamalengke. Doon tayo naglalaba. Doon tayo nagpapakasal, linggo. Sabuti nga ngayon, si natin wala nakasal ng linggo. No? Ako talaga, pag maging ninang ako, pag linggo, di talaga ako mag-attend. Kasi una talaga yung gawain. No? Kasi magpapasalamat tayo sa ating Diyos na buhay pag linggo. No? Kaya, pag may mangimbita sa'yo ng birthday pag linggo na hindi ka pa nakasimba, naku, huwag mo na lang puntahan yung birthday na yun. Anong sinabi po dito sa Ebanghelyo? Sinabi dito, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit ang siya kong ina at mga kapatid. So, hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi talaga niya tayo kilalanin na anak. Amen? Kaya nga po, mapansin niyo po sa ating mundo ngayon. Sari-sari na po ang sakit. No po? Kasi ang tao, paakyat ang standard of living, ang standard ng ambisyon, kaya ang mga buhay natin din, paakyat ng paakyat. Noong araw po, nung maliit pa ako, ang gamot namin, yung tapal-tapal lang na dahon. Meron pa nga inunguya, tinututo di ba? May mga orasyon nila payat, di ba? Pero bakit gumagaling, no? Pero hindi, ngayon din na ako papayag, na kasamahan ang laway. Pero alam niyo po, anong iniimbento ng tao ngayon? Gamot na mga high-tech, kaya ang sakit din, high-tech na rin. Di ba, cancer? Wala namang cancer nung araw di ba, sister? Tayo mga matatanda na, di ba? Wala nang cancer nung araw, di ba? Mga dahon-dahon lang. Kaya pilit kasi nating akyatin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya umaakyat na rin ang mga sakit natin, ating mga ambisyon na wala nang iniisip ang tao, no? Sabi nga, ang tao daw ngayon, ang akala, no, gusto namang makapag-aral, para pag natapos ang pag-aral, makatrabaho ng maganda, makabili ng kotse, makabili ng magandang bahay, makapuntang abroad. In taon, kaluoy, no? Ganun lang ang iniisip ng tao. Sabi nga ni Father Edgar, mabuti pa raw ang manok, tao kumakain. Pero ang tao, pag namatay, sino kumakain? Uod. Kaya maswerteng uod. Kaya pinapaganda natin ating katawan, kung ano-ano nga kinakain nating masarap, pero uod lang pala ang kakain. Alam niyo po, pakainin natin ating katawan ang kaluluwa sa salita ng Diyos. Na po, kaya inuulit ko po ang ating oras, talaga pong bigyan natin ang oras ang Diyos. Kung 10%, 16% tayo, 16 hours tayong gising, at least 10% man lang ng ating mga gising na oras, waking hours natin, ibalik natin sa Diyos. Kasi po, siya ang may-ari ng lahat. Tingnan mo ano sabi ng ibang opisina pag hinayuan namin. Matagal ba yan, sister? Lamig yun, tuktukan mo. Masarap talaga. Kaya lang, sabi nga na Diyos, mahalin mo di mahalin nga. Tinuturo namin na, ang may-ari ng opisina mo ay ang Diyos. Pag hindi mo bigyan ng oras ang Panginoon, hindi talaga aasenso ang opisina. Po, tingnan niyo po mga opisina, marami nang nababankrupt. Kasi, pabayaan ka naman ni Lord mag-enjoy sa buhay. Sabi nga po sa St. John chapter 10 verse 10, naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay. Aking mga tupa, tayo po yung mga tupa niya, upang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero tayo sa sobrang pagmamahal ng Diyos, patuloy pa rin tayo nag-i-enjoy, nagsuswimming sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Hindi magsisimba kasi mag-overtime. Hindi magsisimba kay magtitinda. Hindi magsisimba pag linggo kasi maraming ginagawa. Ewan ko na ano nang ginagawa. Hindi magsisimba kasi mga kabataan may party. Hindi magsisimba kasi napuyat, nagbadyong. O, tanawara. Hallelujah, no? Kaya ang oras po natin ibigyan natin sa Panginoon. Kaya, bakit ko sinasabi na ngayon lumalaganap ng iba-ibang sakit? Alam niyo po, ako din po, nagkaroon po ako ng cancer sa breast. No? At sa pamagitan nga po ng panalangin, at yan po yung gagawin natin mamaya, no? Sa pagpapanalangin, pag-pray over, pinagaling ako ng Diyos, walang gamot, walang opera, at mula hanggang ngayon ay magaling na magaling ako. So, dineclare ako ng Diyos na totally healed. Amen. Praise God.
na number one pagkamakasalanan. Kasi namuhay din po ako sa mundo. Malakas po ako dati makipagbarkada. Malakas ako manigarilyo. At kung maglait ako sa tao, siyempre marami kang pera. Kung magtiris ako ng tao, gano'n na lang. Pati asawa ko, tinitiris ko na lang eh. No? Kasi nga po, malakas akong kumita. Tayo mga babae, ganyan man tayo minsan. Pag malakas ang kita natin sa asawa natin, dalawang bibig natin umaandar. Di ba? Pinapaandar natin lahat ng ang yabang-yabang natin. Pero tandaan natin mga asawang babae, tayo ay galing sa tadyang ng ating mga asawang lalaki. Kaya hindi dapat ang boses natin, isa lang sa asawa, tayo 10 na. No? Kung isa lang sa asawa, kalahati lang atin, 1/4 na lang. Sabi nga po ni Pope John Paul II, I doubt the salvation of a Christian who does not evangelize. At naniniwala akong nagampanan ng aming mga Christ on the Block coordinators ang mga katagang sinabi sa atin ng ating Santo Papa. Dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po magiging tagumpay ang mga gawain ito. Mga likod humayo, ipalagang salita ng Diyos. Sa pakikinig ko ng Radio Veritas every night, sabi ko, pwede kayang makakarating sa atin si Mama Mary. Tapos si Sister Neri naman, nakadaan sa amin, sa office. Sabing ganon, Sister, sabing ganon, pwede bang umingi ng permit sa pari ninyo? Sabing ganon. Para saan po? Sabi ko naman. Para sa linalakad naming birhen. Sabi ko ganon. Ano bang Mama Mary yung nilalakad mo? Sabi kong ganon. Tapos sabi ganon, nanggaling ka sa Manila. Hindi kaya yan yung kay Brother Ting o kaya kay Sister Des? Nung pagkasabi ko po ng Sister Des, umiyak siya. Umiyak siya sa... Ngayon pala, yun ang kasagutan ng paglilipatan ng Mama Mary. Ganon. Kasi ang tagal ko nang inihingi ngayon. Tapos, yun pala, kusa nang pupunta sa amin. This is a family between my husband and me. Almost 11 years. Never ko narinig ang husband ko nagsasay sorry. Nang nandun si Mama Mary, nag-away kami. Galit talaga ako. Pero nung time na yun, hindi ko akalain na basta lang siyang nag-sorry doon sa ginawa niya. Gumising na tayong mga grupo na paandap-andap ang members natin sa community. Ututugak-tugak ang paghihikayat sa mga taong na dapat ngayon ay makilala na nila ang Panginoong Hesukristo. Makipag-ugnayan po kayo sa Secretariat ng UCRC or United Communities of Renewed Catholics or sa aming community mismo, ang Children of Light Catholic Charismatic Community, kang nais ninyong matutunan ang Christ on the Block na module. Kaya humayo na tayo mga kapatid.